cases, lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Papasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Lumabas ang katotohanan. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Handa na ang bagong Quezon City Jail na magsisilbing detention facility sa mga makakasuhan kaugnay sa isyu ng flood control skandal. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, kumpleto na ang mga pasilidad na ito ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 2 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BJMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Ayon pa kay Remulya, base sa mga nagdaang investigasyon sa Senado, ang nakikita niyang mga makukulong sa pasilidad na ito ay mga DPWH sa district engineers, mga congressman at mga senador at kontraktor na idinadawit at itinuturong mastermind ng mga testigo. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong may. Samantala, ibinasura ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ni Atong Ang laban sa 2 whistleblowers sa kaso ng missing sa Bungeros. Matatandaan na naghain ng kontrademanda ang bilyonaryong si Atong Ang laban dito kay Dondon Patidungan o alias Totoy dahil sa pagdadawit sa kanya bilang mastermind sa pagpaslang sa mga missing sa Bungeros. Napuna ng opisina ng Piskalya na habang sinasabi ni Mr. Charlie Atong Ang na tinangka siyang pagnakawan o saktan, nagbigay pa rin siya ng halagang 12 million para sa kampanya sa pagka-alkalde ng aking kliyente na si Mr. Dondon Patidongan. At sinabi rin dito na kung totoong may banta sa kanyang kaligtasan, dapat siya ay tumigil sa pakikipag-ugnayan or nag-ulat siya or nag-report sa pulisya. This is a very good development on our part kasi malinaw na sa umpisa pa lang talagang makikita mo na binabasura na ng Piskalya yung mga posibleng aksyon na gawin laban sa credibility ng aking kliyente. Dahil dito, todo pasasalamat naman si Patidungan sa husgado sa pagbasura ng kaso laban sa kanya. Aniya, patunay lang ito na nangingibabaw ang katotohanan laban sa kasamaan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampan nila against sa akin. At sa iba pang mga balita, bumuelta sa palasyo ng Malacanang si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson kaugnay ng di umano ay lantarang paninira sa kanya kung saan ay makakasuhan pa siya dahil sa reklamong plunder at graft and corruption. Aniya, ngayon lang ito nangyayari sa kanya matapos ang kanyang mga batikos sa administrasyon ni PBBM kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control project na nangyayari sa buong bansa. Ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisa kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. Pag totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Ang naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may mga makukulong na senador, congressman at mga kontraktor sa mga pasilidad na inihanda ni DILG Secretary John B. Cremulya? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John V. Cremulya ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga mai-indict lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Cremulya, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BJMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas. Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong may. Ayon sa kalihim sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito, habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3, kaya naman walang magiging problema pagdating sa overpopulation. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira, walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So, nalugi po ako. Ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nagfile ng plunder. At
gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na nga, para mapagbigyan ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako, eto. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, dahil 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, di binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya, matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng vice mayor, vice mayor, and only councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, mag-ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file, Tili Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po. Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader. Nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ako kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagan ang ating kababayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, ghost project. Ghost project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyernong ito. Wala na po mangyayari, wala na po naniniwala. Sa nakikita kong survey,
Ang latest survey kahapon, 83% ang galit ng tao. Totoo, ang leader natin maraming nakuha ang boto dahil nakalimutan na lahat mga nakaraan. So, bilang isa sa tumulong, humihingi ako ng pamanhin sa mga mayors, councilors league, governors, and city mayors, and all leaders at lahat ng ating kababayan na nakumbinsi. Humihingi ko ng pamanhin dahil ako nagkumbinsi na iboto natin, akala ko nagbago na sila. So, yun po. Kaya marami na pong galit ang ating kababayan. Hindi lang flood control. Iba-iba departamento. Kumbaga sa tawag nila na tip of the iceberg, kita mo konti, pero malaki sa loob. Kumbaga sa dragon, nakikita natin kayo, buntot lang. Marami po yan paghilain nyo. So, sinabi ko na po, hindi na pwedeng tumakbo itong gobyerno ito. Dahil maski na marami na suggestion, narinig ko, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, na snap election. Kasi focus tayo. Palagay ko, hindi resign tayo lahat. Wala na, lalong magkakagulo kung gano'n. Isa lang ang kausapin natin. Sino ba leader natin sa Pilipinas na binoto natin? President Bongbong Marcos. Siya lang ang kausapin natin. Bakit nangyayari ito? Kumbaga, bahay niya ito, siya namumuno. It is his command responsibility. Bakit meron yan? Every year, siya tumitingin sa mga budget. Siya ang nag-approve muna bago aprobahan ng Congress at the Senate. Ngayon, dalawang bagay lang. Mula nung umupo, 546 billion. Ang flood control lang yun. Iba pa yung mga iba. Bakit napunta sa ganito ang flood control? Siguro alam nyo na lahat. Graft and corruption, palagi tayo nagsasabi, graft and corruption. Paano masasolve ito? Kung sigaw lang tayo ng sigaw ng graft and corruption, wala po mangyayari. Sa sistema ng gobyerno po natin, walang mangyayari po. Lumabas na si Napoles ng araw, ang dami na demanda, walang nangyari. Ang na-demanda yung ginamit nila, si Napoles. Eto na naman, yung mga lilit na inimbestiga nila, yung mga nagamit. Yung utak, sino po utak nito? Diretsuhin po natin. Mr. President, ikaw ang presidente, ikaw ang leader. Dapat kayo ang nakakalam lahat. Dalawang bagay lang. Hindi nyo tinolerate ito. Hindi nyo alam. Kung hindi nyo alam, di wala kayong alam. Hindi pwede po yung gano'n na sagot. Kaya ang suggestion ko lang noon, ang suggestion ko po, siya ang leader. Siya ang presidente. Para paniwalaan natin, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan, para malinis, maniwala tayo lahat. Dahil kami rin sa Ilocos Norte, lahat, imbestigahan nyo, maski hindi flood control. So, ganun lang po. Then, balikan natin, maniniwala po tayo. Bakit wala? Sinabi ko na ICI, huwag na kayo lumayo. Sa Ilocos Norte, tignan nyo lang. Dahil may balita na ako na Ghost Project, saka masama ang pagkagawa yung mga project nila sa flood control, nagagalit sila. Sa Senado, lumabas na ba Ilocos Norte? Wala po. Wala pa lumalabas. Up to now. Kaya napilitan na ako, dahil akong binabanatan nila, this is all diversionary tactic. Ako binabanatan, nakalimutan na yung issue. So, nagpadala na ako ng maraming tao sa Ilocos Norte. Marami po silang nakita. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Isa lang. I-reserva ko yung mga iba. Papakita ko lang kung anong klase flood control. Meron sila sa Bintar, sa Parparoro, Bintar. Isa lang po ito, marami pa po susunod. Nakikiusap po ako sa mga anak ng mga general, anak ng mga pulis,
Payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito. Kung hindi kayo lalabas, okay lang. Pero payagan niyo po yung mga anak niyo dahil kinabukasan po nila ito.